sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Atin muna pong basahin ang ating sermon text. It's the final verses sa kabuuan ng sulat po o unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. It's 1 Corinthians chapter 16, verses 19 hanggang verse 24. Basahin po siya sa FSV translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Malugod kayong binabati sa Panginoon ni Aquila at Priscilla, gayon din ang iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Magbatian kayo ng may banal na halik. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Sumpain ang sinumang hindi nagmamahal sa Panginoon. Dumating ka nawa, Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoong Jesus. Sumainyo nawang lahat ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus. Amen. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayo mapagpala ng bawat talata na inilalahad sa atin ngayon. Tayo muna po manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagtutustos mo sa amin ng aming mga kinailangan at kinakailangang biyaya upang kami ay muling makapaglakbay sa isa na namang dakila mong aklat, isang sulat ng iyong alagad para sa mga mananampalataya noong panahong una. Na ito ay may kapakinabangan para sa kaluluwa naming lahat o aming Panginoon sa aming mga panahon ngayon. At sa aming pong pagwawakas sa sulat na ito, sana po kami tustusan mo ng aming pangailangang biyaya as you have sustained us all throughout the journey in 1 Corinthians. Gayon din, Panginoon, ay sana'y makinabang ng husto ang iyong mga minamahal sa kawan. Sana kami makaunawa rito, tanggapin at yakapin ang mga katotohanang nilalaman nito, o aming Panginoong Diyos, ng may tamang pag-unawa at tamang pagtanggap. Gayon din, o aming Panginoon, ako po ipag-ingatan mo na mahulog sa mga pagkakamali upang tunay na dalisay mong pagkain ng iyong salita ang aming matanggap. At sana, Panginoon, ipaalala mo sa akin, ako man ay nangangailangan ng mga bagay na aming pagsasalusaluhan at ipapahayag ko ngayon mula po sa iyong salita. Kaya po, o aming Panginoong Diyos, muli mo pong pakilusin ng banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Ito po yung aming dalangin sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So kagaya po ng kahit anong sulat, ang isa pong sulat would usually contain final greetings. At ito po ang ating tinitingnan ngayon sa ating pong pagwawakas at sa mga huling talata dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto. At usually, kagaya ng maraming sulat, ay lagi ito o kalimitan, kung hindi man lagi, naglalaman ng mga importanteng paalala para sa mga sinusulatan. At lalo tigit pa, kung may mga espesipikong mga paksa ang pinaglalaanan ng may akda na dapat niyang talakayin o tinatalakay sa kanyang sinusulatan, ay usually ay nire-reiterate niya ang kahalagahan ng mga pag-a-address sa mga bagay na ito by putting in the appropriate things na dapat alalahanin in the final greetings of a letter. At yun po ang ginawa ng ating apostol sa kanyang pagwawakas, sa kanyang sulat na ito sa mga taga-Korinto. At sa kabila ng mga pagbati rin na kanyang in-extend or rather kanyang pinaalala o sinabi sa mga mananampalataya ng Korinto na hindi lamang si Pablo ang nagbibigay sa kanila ng pagbati, sa halip ay ang iba't iba ring mga kapatid na nakapangalat sa iba't ibang geographical locations ay isinama niya yung dalawang bagay na kung saan ay napakahalagang paalala sa mga mananampalataya ng Korinto, summing up everything that the Apostle Paul have addressed in the believers of Corinth. At ito po ay nasa verse 22. Makikita natin na inilahad ni Pablo, bagamat ng may pagdidiin, ngunit ito ay may pag-ibig na ipinapaalala niya sa mga mananampalatayang sinusulatan niya. Sabi niya, sumpain ng sino mang hindi nagmamahal sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi rin niya, dumating ka nawa, Panginoon. Kung ating titingnan sa ating pagtalakay din ngayon, na tayo ay somehow magkakaroon ng mga paunti-unti na recap about what the Apostle Paul addressed, makikita natin na sa pamamagitan ng dalawang pangungusap na ito, ay muli niya ipinapaalala kung ano ang pinag-uugatan, kung bakit nangyayari ang mga issues na nagaganap sa isang iglesia
Bakit nagkakaroon ng mga bagay kagaya ng pagkakabahabahagi sa iba't ibang mga dahilan kagaya ng sa kanilang pinunong tinatangkilik o kaya naman because of socio-economic issues na nakita natin noon nung tinalakay natin sa 1 Corinthians 11, yung kanilang ginagawang maling pagsasagawa ng banal na hapunan, ang pinaka dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga kasalanan na minsan ay humahantong sa mga bagay na pinagkakabahabahaginan ay dahil ng ating kawalang pagsasaalang-alang at pagtatanong sa ating sarili o pagsusuri kung mahal ba talaga natin ang ating Panginoon. Now, everything in the sanctification of a believer is rooted in this very fact. It all grounds upon or is rooted upon our love for the Lord. Hindi tayo maaaring magmahal o hindi tayo makapagmamahal sa wastong paraan sa ating mga kapatid o maging sa ating kapwa kung una sa lahat, wala tayong pagmamahal sa Panginoon na nagbuklod sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na nagligtas sa atin through His cross in Calvary and His victorious resurrection. At kasama rin siyempre, pag sinabi nating pagkakasala, may it be sa kapwa at sa iba pang paraan, ang bawat pagkakasala ay isa ring kapahayagan ng ating kakulangan or kawalang pagmamahal sa ating Panginoon, which titingnan din natin mamaya na mula sa mga paglalahad mismo ng ating Panginoon sa iba't ibang talata, sa iba't ibang ebanghelyo in the four Gospels during the earthly ministry of Christ, makikita natin how these two things are related. That true obedience, which leads to maturity in Christ's likeness, is grounded upon our love for Christ, which started from Christ loving us. Hindi naman tayo magkakaroon din ng tunay na pagmamahal sa Panginoon kung hindi ang Panginoon muna ang siyang nauna na nagmahal sa atin. At kagaya ng mga nagmamahal ng totoo, oras na mawalay tayo sa ating minamahal, ngunit may pangako na tayo'y babalikan, ang bawat pinangakuan ay sabik na naghihintay sa Kanya. Everyone that loves someone and then nagkaroon tayo ng somehow distance from them, we always long to be with them again. Isa po yun sa mga markers ng tunay na pagmamahal. Pagmamahal na kung saan ay nakikita na minamahal din natin ang bawat minamahal ng ating minamahal at ng pananabik na mayroon na mapapansin sa atin dahil sa pangako ni Kristo na siya ay muling babalik sa kahustuhan para sa atin. Bagamat hindi natin iyon bagay na dinideserve because we have not earned any of those privileges from the Lord, but nonetheless, the Lord promised by grace. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa verse 23, sumainyo nawa ang alin? Ang grace, ang biyaya ng Panginoong Jesus. At pinaaabot din niya ang kanyang pagmamahal, which is Christ-like love, para sa lahat ng mananampalataya ng Korinto. That despite the things or the headaches and even the heartaches that it caused the Apostle Paul, lang dahil sa mga pag-address ng issues dito sa mga taga-Korinto, he never ceased to love. Hindi siya tumigil sa pagmamahal ng totoo sa mga kapatid niyang ito sa pananampalataya na mapagbiyaya ding ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga ng ating Haring Pastol na siya ding dapat nating minamahal, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, sinasabi o inilalahad ng pagbating ito na nasa ating teksto na tayo bilang mga mananampalataya ay dapat lamang na inaasahang nagmamahal sa ating tagapagligtas na sinasampalatayanan, at tayo kasabay nito ay nakikitaan ng tunay na pananabik sa pagbabalik ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Nais ko pong ilahad mula sa ating teksto itong mensahe na ito. Ang Kristiyano ay inaasahang nagmamahal sa Panginoon na may pananabik sa kanyang pagbabalik sa itinakda na panahon. Ang Kristiyano ay inaasahang nagmamahal sa Panginoon na may pananabik sa kanyang pagbabalik sa itinakda na panahon. Dalawang bagay po ang ating tututukan, makukuha natin mula sa ating mga talata, at ito po yung dalawang bagay na yon. Una,
Ang Kristiyano ay nagmamahal sa Panginoon. Ang Kristiyano ay nagmamahal sa Panginoon. At ang ikalawa, ang Kristiyano ay nag-aabang sa Panginoon. Ang Kristiyano ay nag-aabang sa Panginoon. Atin pong talakayin yung una. Ang Kristiyano ay nagmamahal sa Panginoon. Muli ko pong babasahin yung unang pangungusap ng verse 22 in which is central po sa mga talata na nasa ating harapan. Sinabi niya, sumpain ang sinumang hindi nagmamahal sa Panginoon. Gusto ko pong linawin kung ano ang inilalahad dito ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng unahin natin kung ano yung hindi niya ibig sabihin. What he does not mean when he said, sumpain ang sinumang hindi nagmamahal sa Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na hinihiling ni Pablo na sumpain ang hindi nagmamahal sa Panginoon. Mali po ang kaisipan na pagka mayroong nagiging halimbawang sakit ng ulo sa isang tao, sa isang mananampalataya, ay hihilingin niya ang ikapapahamak nito. It is never a biblical mandate or command in any way, shape, or form that we wish the destruction, that we wish that something bad would happen to anyone. Kahit pa kagaya sila ng mga taga-Korinto, na talagang makikita natin, kung babalikan natin yung mga tinalakay natin sa mga naunang kabanata, na nagmimistulan, hindi nga lang mistulan, na nagiging tunay na hapdi sa kalooban at sakit sa ulo. Hindi lamang ni Apostol Pablo, ngunit kung sino man ang mga nakakaunawang mananampalataya pagdating sa kanilang mga pinaggagawa noon. So hindi po niya hinihiling na dapat sumpain o sana sumpain. Hindi niya sinabi sana sumpain kayo na hindi nagmamahal sa Panginoon. Ang ginagawa niya rito ay hindi isang petisyon, hindi isang paghiling, ngunit isang deklarasyon. He is just declaring a fact that is already there. So hindi natin dapat isipin na hinihiling niya na sumpain. Sa halip sinasabi niya na mayroon na talagang nakaambang sumpa sa mga hindi nagmamahal sa Panginoon. Kasi baka mamaya i-interpret natin ito at biglang kung mayroon kayong kinasasamaan ng loob ng mga tao, ay sa halip na ang inyong ihiling sa Panginoon ay reconciliation, ihilingin nyo na siya'y sumpain ng ating Diyos. Hindi po yun wasto. At kung ang iba ay magdadahilan na dahil makakakita sila ng ilang mga panalangin ni David sa awit, sa Psalms, na hinihiling ni David ang ikapapahamak ng kanyang mga kaaway, lagi nating tatandaan na hindi natin pwedeng gamitin yun upang ating bigyan o maglagawa tayo ng doktrina na pwede yung tinatawag na mga prayers na para sa ikapapahamak ng iba. Bakit po? Kumpara kay Apostol Pablo, si David nung kanyang panahong isinulat yung mga talatang iyon na nasa awit, ay may mga bagay pa na hindi nalalaman tungkol sa ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga bagay na dapat hindi natin kahulugan kapag tayo nag-i-interpret ng Scripture is yung concept na tinatawag na anachronism. Ay, ibig sabihin po na anachronism, yung chrono means time, ana, ibig sabihin not in, ibig sabihin not in time. Hindi nasa angkop na panahon. So, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin dapat ipalagay sa ating isip na yung mga nalalaman ni Apostol Pablo at ng iba pang mananampalataya sa bagong tipan ay necessaryong alam na nila David nung lumang tipan. Lagi nating tatandaan ang pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos sa kasaysayan ay tinatawag natin progressive revelation. So hindi ang ginawa ng Diyos ay ang kabuuan ng kanyang mga bagay na ipapahayag sa kanyang sangnilikha ay isang bultuhan niyan ay binigay. Sa halip ito ay dahan-dahan at sa papalago. So meaning there are other things that David does not know yet about God and in the grace of God compared to how much knowledge of the grace of God and experience of the grace of God na meron si Apostol Pablo. So hindi po tayo muli kailanman mananalangin para sa ikapapahamak maging ng mga tao na maaaring mayroon tayong may misunderstanding with. So wag sana yon ang maging kaisipan natin. Pero ang realidad na sinasabi ni Pablo ay may nakaambang na talagang sumpa. So ito'y hindi paghiling ng ikapapahamak ng mga walang pagmamahal sa Panginoon. Kung titingnan natin mabuti sa Romans 9, ang gusto pang mangyari ni Pablo in Romans 10 ay maligtas sila na mga Hudyo kung wari na ayaw sumampalataya sa Panginoon. Yun din dapat ang ating panalangin na hindi manatiling nasa ilalim ng sumpa ng Panginoon ng isang tao.
lalo pa ang mga hindi mananampalataya. Pero ito'y sinasabi sa mga nag-aangking mananampalataya upang sila'y magsuri ng kanilang sarili. Ano po? Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesus, hindi ka talaga aasahan na magkakaroon ng pagmamahal sa Kanya. Dahil walang nagmamahal sa Panginoon ang hindi muna nakaranas ng pagmamahal niya. At ito'y sa pamamagitan ng pagtubos. Kaya kung ikaw ay naririto ngayon at ikaw ay wala pa talagang pagmamahal sa Panginoong Hesus, ikaw ay pumupunta rito dahil sa ibang dahilan. Except dun sa pagmamahal sa Panginoon, sana ikaw ay mapaalalahanan ng mga talata na nasa ating harapan. Ang walang pagmamahal sa Panginoon ay nasa ilalim ng kanyang sumpa. Dahil ikaw ay makasalanan at ikaw ay hindi nagmamahal sa kabanal-banalang Panginoon. At dahil rito, dahil nga banal ang Panginoon, ay hindi siya magdadalawang isip at magpipikit mata na sa takdang panahon ng paghahatol ay hahatulan kanyang talaga. The word used here is the same word na ginamit ni Pablo sa Galatians 1 nung sinabi na kung sino man ang mangaral ng ibang ebanghelyo ay siya'y sumpain. Let him be accursed. The Greek word is anathema. Sumpain ka. And this is the same word na ginamit sa sumpain. Ang hinihiling namin para sa iyo ay hindi ikaw ay sumpain ng Diyos. Sa halip maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yakapin mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at ang kanya muling pagkabuhay para sa kaligtasan mo sa mga kasalanan at ikaw ay ililigtas ng Diyos sa paraan ng pagsisisi at ng pagsampalataya sa Kanya. But for believers, ikaw ba ay may tunay na pagmamahal sa Panginoon? Kung ikaw ay matagal lang na nag-aangkin ng mananampalataya or maaaring bago ka pa lang, regardless of how long have you been in the faith, isipin mo na ang mga taga-Korinto ay kailangang tanungin o rather paalalahanan nito. Dahil sa mga kasalanan na kanilang ginagawa noon, na talagang kapansin-pansin, pampubliko at nakakaapekto na ng gusto sa iglesia ng Korinto. But nais ko rin pong ipaalala sa atin, sa bawat isa, na whether kapansin-pansin ng iyong kasalanan o maaaring ito'y pribado lamang sa iyo, yan ay laging saklaw ng paningin at kamalayan ng ating Diyos na maghahatol sa atin. At yan ay sintomas either ng kakulangan o ng total na kawalan ng pagmamahal sa Panginoon. Ito na rin ang dahilan kung bakit sa ikalawang sulat na tatalakayin natin eventually ni Pablo sa mga taga-Korinto, isa sa mga pangwakas niyang sinabi roon in 2 Corinthians 13 ay suriin ng bawat isa ang kanilang sarili kung sila ay nasa pananampalataya. We have to examine ourselves thoroughly and honestly. Mayroon ba tayong talagang pagmamahal sa Panginoon? Makikita natin yan by how deliberate we are in our sins. How unloving we are sa ating kapwa, maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yung mga bagay na dapat nating suriin sa ating mga sarili. Paano ba natin malalaman kung tayo talaga ay may pagmamahal sa Panginoon? Kasi alam nyo, nakakapangilabot ang salitang anathema o sumpain. Lalo't ito ay nakakabit sa Panginoon. Nakakatakot na nga, tayo nga ay kinikilabutan pagka may tao na magsabi sa atin, sinusumpa kita. Lalo na kung ito ay sa Panginoon mismo manggaling. Hindi biro ang maranasan ng sumpa, maranasan ang sumpa ng Panginoon. Isipin mo na lamang nung tinanggap ng ating Panginoong Jesus on behalf of those whom He was redeeming ang sumpa ng Diyos. Sabi sa aklat ng Galacia o sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, nung kanyang muling idinidetalye o inilalahad ng Ebanghelyo, ay on behalf of those whom Christ redeemed, Christ became a curse for us. Kapag tinutukan mo ang krus, yes, tingnan mo ang biyaya doon. Pero dapat makita mo rin ang lagim ng sumpa ng Diyos sa isang makasalanan. Sa pamamagitan ng iyong pagtingin sa sinapit ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At pagka ikaw, habang nag-aangking mananampalataya, ngunit mapatunayan sa panahon ng paghuhukom
na walang tunay na pagmamahal sa Panginoon, ay daranasin mo ang sumpa ng Diyos ng walang humpay sa impyerno. Kaya mahalaga na ngayon pa lamang tayo bilang mananampalataya ay magsuri na ng sarili. Kahit medyo madiin, may pagkamatalas ang pagpapahayag ni Pablo dito sa kanyang pangwakas na bati, ano man ang ating maging pananaw, paano man natin tingnan ang mga bagay na ito, hindi nito iniaalis na ito'y isang uri ng pagmamahal. Walang tao o mananampalataya na totoo. Ministro man siya o hindi. Baka isipin nyo kasi ministro ito, pang ministro lang ito. Hindi. Ministro man o hindi. Walang ministro o tunay na Kristiyano o makatitiis na hayaan lamang niya ang isang mananampalataya na manatili sa kanyang kalinlangan o isang nagpapahayag na mananampalataya na manatili sa kanyang kalinlangan na ang kininyang siya'y tunay na Kristiyano ngunit walang tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Ang unang marker ng isang mananampalatayang nag-aangkin ay may tunay na pagmamahal sa ating Panginoon ay mayroon siyang pagsunod sa salita ng Panginoon. Gusto kong linawin, hindi ang pagsunod ang makapagpapawalang sala sa isang makasalanan. Subalit ang pagsunod sa salita ng Panginoon o sa utos ng Panginoon o kalooban ng Panginoong inilahad niya ay isang palatandaan, isang matibay na katibayan na siya ay nasa ilalim na ng pagtubos at siya ay inilakip na sa kanyang manunubos ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang pagtanaw niya sa pagmamahal sa kanya ng Ama sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak para humalili sa kanya, siya ay nagmamahal rito at anuman ang mga bagay na nais ng ating Panginoon ay mga bagay na siya na ring ninanais niya sa kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Sabi ng mga mismong labi ng ating Panginoong Jesus in John 14:21, at ito ay bahagi ng mga kabanata sa aklat ng Juan na kung saan ay si Jesus ay nagpapaalala at nagpapaalam na sa kanyang mga alagad dahil nalalapit na ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang muling pagbalik sa kanyang trono sa kalangitan. In His preparation for His beloved disciples, sinabi niya ang mga bagay na ito. Ang nagtataglay ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang nagmamahal sa akin. At siya na nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Mamahalin ko siya at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. At sinabi rin niya in verse 23 and 24 ng John 14, sumagot si Jesus sa kanya, sino man nagmamahal sa akin ay tutupad sa aking salita at mamahalin siya ng aking Ama. Darating kami sa kanya at maninirahan kaming kasama niya. At sinabi niya, yung kasalungat, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang naririnig ninyo ay hindi sa akin, kundi mula sa Ama na nagsugo sa akin. Sa makatuwid, submission o ang pagtalima ay isa sa mga pangunahing patunay ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Na hindi lamang natin tinitingnan ng bawat salita o bawat pangusap o yung bawat talata na makikita natin sa Biblia na parang kagaya lamang ng mga normal na babasahin na ating nababasa. Kagaya ng mga pahayagan o kaya mga encyclopedia at marami pang iba. Ngunit ito'y talagang tinitingnan natin bilang tunay na salita at buhay na salita ng ating Panginoon. Ihininga mismo niya. At para sa ating ikabubuti, nahahantong sa kanyang lubusang ikaluluwalhati. At dahil ang mga bagay na ito ay magdudulot ng ating ikabubuti at hahangarin nating luwalhatiin at ikagalak ang Diyos, oras na ating ma-realize ang tindi ng biyayang ipinasaboy niya sa atin o ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ng kanyang anak. Nanaisin mo siyang mahalin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. It's not blind obedience,
It is not coerced obedience. It is not pressured obedience. It is desired obedience. This is love for God, that His commands are not burdensome. Bagamat mahirap dahil minananahang kasalanan, pero hindi natin siya itinuturing na pabigat sa atin. Itanong natin sa ating mga sarili, pabigat ba sa iyo ang mga utos ng Panginoon? Sabi nga niya, my yoke is easy, my burden is light. Ina-acknowledge ng ating Panginoong Hesukristo na ang kaligtasan sa Kanya, meron pa ring yoke and burden. But its yoke is easy, its burden is light, because you are not saved or kept saved by obedience. However, you are proven saved. At ikaw ay wala na sa sumpa ng Diyos, o tayo ay wala na sa sumpa ng Diyos by how much we strive, not by how perfect. Walang perfect pa sa panahon ngayon, but by how much we strived and how much we progress in obedience, which enables us to progress in our holiness or in our sanctification. May pagsunod sa salita ng Panginoon. Ikalawa, paano ba natin malalaman na tayo ay may pag-ibig talaga sa Panginoon o pagmamahal? Meron tayong paninindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo, kababanggit lang ni Pablo nito ng mga nakaraan nating talata. Tayo ay dapat may paninindigan. Hindi tayo bumibigay. Hindi tayo tumitiwalag. Madaling magsabi o madaling sumunod. Madaling magmahal kapag walang hamon. Pero ang tunay na pagmamahal ay nakikita at nararanasan kapag kami humahad lang rito, subalit tayo nagsisikap pumalag at magpatuloy. At ito ay sa pamamagitan ng paninindigan. Nakagaya nung ating tinalakay doon sa mga talata 1 Corinthians 16:13, may kaakibat itong pagbabantay, paglalakas ng loob, at pagiging matatag sa ating Panginoon. Na anuman ang maging pagsalungat na ating maranasan, ito man ay manggaling sa ating mga minamahal sa buhay, pagdating sa bagay na ito, mas magiging matimbang pa rin sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ay kailangan natin natandaan. Sinabi ng ating Panginoon in Matthew 10:34-39, huwag ninyong akalaing dumating ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako dumating upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Dumating ako upang labanan ng isang lalaki ang kanyang ama, ng anak na babae ang kanyang ina, at ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Ang magiging kaaway ng tao ay mismong ang sarili niyang mga kasambahay. Ang nagmamahal sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap para sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakatagpo nito. Ngayon, gusto ko linawin, sinasabi ni Jesus Christ na babagin mo ang iyong manugang, o kaya naman awayin mo ang iyong nanay. Hindi yun ang ibig sabihin. Sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, He was setting proper expectations. That though He is the Prince of Peace, at ang konteksto ng Prince of Peace doon ay pagbibigay niya ng kapayapaan sa kaaway ng Diyos at sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtubos. Therefore, He is the Prince of Peace. However, that peace does not mean that when it comes to opposition, kahit pa mga mahal natin sa buhay ang sumalungat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ang ating pipiliin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. That is what it means na manindigan. Pero ang paninindigan ay dapat ginagawa ng may pag-ibig para maging malinaw. Yun ay nilinaw ni Pablo doon sa mga nakaraan natin na talataan. Dahil rito, dapat tayo ay magbantay. Laging may pagbabantay sa ating sarili.
upang tayo maging matibay at matatag so that we won't be caught off guard. We would always be prepared kapag dumating yung mga pagkakataon na masusubok ang ating pananampalataya at bilang tanda ng pagmamahal sa Panginoon, tayo ay maninindigan sa pananampalataya. At ang ikatlong marker ng pag-ibig sa ating Panginoon ay meron tayong pag-ibig sa mga tupa ng Panginoon. Una, may pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung ikalawa nating tiningnan ay may paninindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ikatlo, may pag-ibig sa mga tupa ng Panginoon. Pagmamahal sa mga taong minahal at binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa Kanya. Sa mga taga-Korinto na lagi na lamang inaaway ang kanilang kapatid sa pananampalataya na dahil sa kung ano-anong dahilan. Dahil magkakaiba sila ng tinatangkilik na pinuno at guro. Pero dahil magkakaiba ang kanilang estado sa buhay o may mga iba't iba silang persuasion sa mga secondary or tertiary issues of doctrine at marami pang iba, tama lamang na ito ipaalala ni Apostol Pablo sa kanila. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo may pagmamahal sa Panginoon, ngunit may pagkamuhi sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kasabay ng paninindigan, 1 Corinthians 16:14, gawin ninyo ang lahat ng may pag-ibig. At ito'y sinasabi sa mga mananampalataya. Romans chapter 12 verse 10, maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyong mga sarili. 1 Peter 1:22, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. So dapat naghahari sa atin ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Dapat din kayong umibig sa isa't isa. At malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. It shows that we are really Christ's people if we are being seen with genuine love towards fellow brethren. 1 John chapter 3 verse 14, nalalaman nating nakatawid na tayo mula sa kamatayan. Sabi, malalaman natin that we have passed from death to life. In other phrase, malalaman nating wala na sa atin ang sumpa ng Panginoon. Nalalaman nating nakatawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay sapagkat minamahal natin ang mga kapatid. Ang hindi nagmamahal ay nananatili sa kamatayan. Kaya sinabi ni Pablo, sumpain ang sinumang hindi nagmamahal sa Panginoon. Sabihin, nananatili sa kanila ang sumpa ng Panginoon. At dito natin makikita na bago pa lamang ni Apostol Pablo ipaalala na dapat kasabay o isang senyales ng pagmamahal sa Panginoon ay yung pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya, na ating iniiwasan ang mga divisions, iniiwasan natin ang mga conflicts. Kapag nagaganap, ipinupurso natin ang reconciliation and forgiveness. Sa halip na lumala ang ating mga sitwasyon, ang mga di pagkakaunawaan at marami pang iba. Dito makikita natin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Inilustrate na agad ni Pablo by extending to them the regards of other brethren in other places. Tingnan niyo yung sabi ni Pablo, bago pa sabihin na ang paalala na dapat tayo nagmamahal sa Panginoon, sinabi niya, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Sa makatuwid, di ba, kinukumusta kayo. Ano ba yung mga iglesia na nasa Asia noong panahon niya? Nandun siya sa isa doon. Ephesus, Smyrna, Philadelphia. Tingnan yung Revelation, the 7 churches in Asia Minor. Malugod kayong binabati sa Panginoon ni Aquila at Priscilla. Gayon din ang iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Diba, hindi pa uso dati yung mga kagaya nito ng mga church building. Dati sila ay nagtitipon sa mga bahay-bahay ng mananampalataya at that time. At sila Aquila at si Priscilla, sila yung mga kasama ni Pablo. Tingnan niyo yung Acts 18. Nung siya ay nagkaroon ng mga unang beses ng pangangaral ng Ebanghelyo sa Corinto. Kaya si Pablo, di ba sabi ni Pablo, naghanap buhay siya sa Corinto noon, 1 Corinthians 9. Sino kasama niya? Si Aquila at si Priscilla, nagte-tent making sila. At dito natin makikita na bagamat
Wala na sa Corinto si Aquila at si Priscilla, nagtanim sila ng iglesia sa ibang lugar, subalit naroon pa rin. Hindi man mamin kayo kasama na, pero kinukumusta namin kayo sa Panginoon. At hindi lang yon, pati na mga taong nanditong nagtitipon sa amin. Sabi rin ni Pablo, binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kaya ang paalala ni Pablo sa kanila, magbatian kayo ng may banal na halik. Ang holy kiss dito, this is a gesture of greeting in holiness. Sa Mediterranean at saka sa Middle East, hindi ko lang alam kung maging sa panahon ngayon, but during their time, isa sa kanilang batian is yung humahalik sila sa pisngi. Isang patunay niyan ay nung muling magkita si Jesus at si Judas, nung si Jesus ay dadakpin na, anong ginawa ni Judas? Bumati siya ng halik. Kasi yun ay isa sa mga batian nila noon. Ngayon, kultura nila yon. Kaya hindi natin yung ginagawa dito kasi hindi kultura natin. Pero ang point ng ginagawa natin paano? Handshake. Nung mag-pandemic, fist bump, di ba? O kahit mga simpleng bati. Greetings, o grace and peace kapatid. O kumusta brother, mga ganoon na pagbati. Pero ang pagbati ay sinserong pagbati sa espiritu ng kabanalan. Kaya sabi, banal na halik. This is not really about the gesture. This is about the principle. Greeting one another in the spirit of holiness. Sa espiritu ng kabanalan. Si Pablo bilang ministro, sabi niya, sumulat ng pagbati sa pamamagitan ng aking sariling kamay. He was hands-on to them kahit hindi siya ganoong kalapit, sapagkat ang saklaw ng ministeryo ng mga apostol noon ay ang bawat lokal na iglesia that are in existence during their time, compared sa mga pastor ngayon na yung mga local churches lamang na kanilang pinapangalagaan. At hindi lang yun, makikita natin ang paghiling ni Pablo para sa kanila na sumakan nila nawa ang biyaya ng Panginoong Jesus, because we have to understand as Christians, we are always operating only based upon the grace of God. At wala tayo dapat, isa sa mga pangunahin nating hinihiling ay ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa. At gayon din, ipinapatawid o ipinapahatid ni Pablo ang kanyang pagmamahal na ang pamantayan ay si Kristo Jesus para sa mga mananampalataya ng Corinto. Sa makatuwid, ito'y mga ebidensya ng pagmamahal sa mga tao ng Panginoon. At kung tunay na may pagmamahal tayo sa Panginoon, mayroon tayong pagsunod, paninindigan, at pagmamahal sa mga tao ng ating Panginoong Hesukristo. Kunin natin ang mga pagkakataon, lalo na tayo ay magbabanal na hapunan a few minutes from now. Sa ating pagsusuri ng ating mga sarili, do we have genuine love for our Lord Jesus Christ? And any forms of not loving Christ, we repent sa ating Panginoon. Paano ba naman nating hindi mamahalin ng Panginoon? Bakit ba kailangang asahan ng bawat Kristiyanong magmahal, magsumikap mahalin ng Panginoon? Dahil ito sa parating paalala sa atin ng Ebanghelyo na nagpapahayag ng this is how God displayed His love for us, or displays rather, that while we were yet still sinners, Christ died for us. It's because of that very truth, binigay sa atin ng ating dakilang Ama ang kanyang pinakamamahal na anak upang tayo ay kanyang iligtas. And in so doing, pinaranas tayo ng kanyang pagmamahal. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 1 John 4 in verse 10. So isang simpleng hamon ang ipinapaalala sa atin ito. Dahil sa ikaw ay minahal ng Panginoon, mahalin mo rin ang iyong Panginoon. It may be simple, but it holds a lot of weight. Ito ang inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil ang ating Panginoon sa ngayon ay ating hinihintay at may pangako siyang muling pagbabalik, dumako tayo sa ikalawang punto, ang Kristiyano ay nag-aabang sa Panginoon.
Baka may mga tao sa inyo, usually mga bata ang cute minsan, nakakatuwa. Pagka ikaw ay umalis, inaabangan ka pag uwi. May mga ganung bata eh. Ang pamangking ko ay ganon. Yung pamangking ko pag ako'y umaalis, inaabangan niya akong umuwi. Tapos pag nakikita niya ako umuwi, kahit ako'y saglit lamang lumabas, laging, Tinong, I miss you. Parang nawala ka ng sobrang tagal. Pero ang punto noon ay sa isang nagmamahal, makikita natin na habang hinihintay niyo, habang malayo siya, well, malayo in a physical sense. Ano po, alam natin ang Panginoon ay naririyan lang. Nasa lahat ng dako dahil siya ay immense. Pero in a physical sense, on a physical note, dahil nga ang ating Panginoon ay nag-acquire ng physical attribute sa kanyang paglilikas tao, tayo ay nasasabik. Inaasahang may pananabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Isa sa mga masakit na mga bagay na narinig ng mga apostol mula sa Panginoong Hesukristo ay ang Panginoon ay lalayo sa kanila. Tingnan nyo yung John 13 hanggang John 16. Chapters 13, 14, 15 to 16. Nung namamaalam ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Para mga bata sila Pedro noon, saan ka pupunta, Panginoon? Paano kami makakasunod sa iyo? I am the way, the truth, and the life. Yun ay bilang pagsagot doon sa tanong. No one comes to the Father except by me. Pero ito inaasahan sa atin din. Nananabik ka ba sa kanyang pagdating? Iniisip po ba ito sa araw-araw? Kasama ba ito sa iyong mga laging ikinukonsider whenever you are attempting to live your life for the entire day? At dahil sa hindi natin alam kung kailan ang itinakdang panahon, araw-araw kang nananabik at naghahanda kung kailan darating ang pagbabalik na iyon. At ang bawat nananabik na naghihintay sa Panginoon ay nais niyang siya'y matagpuan ng Panginoon, datnan ng Panginoon sa isang handang kalagayan. Wala sa atin siguro na nais matagpuan o madatnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na nasa kalagitnaan ng kanyang pagkakasala. Isa sa mga ginagawa ng katotohanan ng muling pagbabalik ng Panginoon, ng katiyakan nito, ay ang ating pagpupursige sa kabanalan sa kasalukuyan. Dahil tayo ay niligtas ng banal na Diyos para sa kabanalan, tayo ay naghahanda sa kanyang pagbabalik sa espiritu ng pagpupursige sa kabanalan. At ito ay ginagawa ng may pananabik. Nananabik na tayo na ang ating Panginoon ay dumating. Now, ito ay hindi nangangahulugan na kabilang dito yung mga suicidal. Hindi ganoon. Baka isipin ng iba, kaya po, so ibig sabihin, okay lang po maging suicidal kasi kailangan masabik na ako na matagpuan ng Panginoon o siya'y makapili. Hindi ganoon. Not in that sense. Subalit mayroon tayong pananabik sa Panginoon na sa pananabik, we are waiting in the spirit of holiness, in the spirit of endurance. Pag tayo nagdurusa, mas lalo tayo na-excite na matagpuan o muli nating o makapiling natin ang ating Panginoon. Makikita natin yan sa 1 Peter chapter 4. Huwag daw tayong masurpresa kapag kami mga pagsubok na para bang may kakaibang nangyayari kasi yun ay mga bagay na sinet ng expectation sa atin. Pero pagdating ng pagsubok, sinabi, pinaliwanag ni Pedro, itong mga ito ay magdudulot sa atin na tayo, in the English translation, in the NIV, the word is overjoyed. Upang kapag dumating ang Panginoon, we will be what? Overjoyed. Mag-uumapaw sa kagalakan. Sa huling sulat ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 4:8, sabi niya, ngayon inakalaan na sa akin ang koronang inilaan sa mga matuwid, na sa araw na iyon ay igagawad sa akin ng Panginoon ang makatarungang hukom. Ngunit ito hindi lamang sa akin, so hindi lamang sa kanya na isang apostol, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating. Sabi ni Apostle Paul, have laid out in his letter that Christians ought to be nananabik. Tayo inaasahang nananabik sa pagdating o muling pagdating ng ating Panginoon. Hebrews 9:28, gayon din naman,
Minsanang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. Magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon, hindi na upang pasanin ang kasalanan, ngunit upang ano? Ngunit upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Laging ini-associate sa paghihintay sa Panginoon ng salitang ano? Sabik. Ang sinasabi dito ng mayakda ng Hebreo ay Kanyang huhustuhin. Sa muling pagbabalik ni Jesus, huhustuhin niya ang kaligtasan. We will be consummated. In other words, we will have our glorified bodies. And in Philippians 3:20-21, ngunit tayo'y mamamayan ng langit at naghihintay tayo ng tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Hesukristo. Babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng Kanyang maluwalhating katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa Kanya upang maipailalim niya sa Kanyang sarili ang lahat ng bagay. May paalala that we are also pilgrims. We are not citizens of this present world. And because of that, we are waiting a Savior from heaven. His second coming. At pagdating niya, we shall have our glorified body. Mahalaga ito'y paalala sa mga taga-Korinto. Bakit? Ano ang dinideny nila? The resurrection. Diba, pinaliwanag, kailan ba magaganap ang resurrection? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero sa atin, hindi man natin dinideny ang resurrection, pero ikaw ba ay nasasabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Sana isinasaalang-alang natin ito araw-araw. Marahil may magtanong sa iyo, bakit namumuhay ka ng may kabanalan? At ang sagot ay dahil ang tagapagligtas kong nagligtas sa akin ng buong biyaya, nais ko siyang hintayin ng may kasabikan. Darating siya sa panahong hindi ko alam. Pero anumang oras na siya'y dumating, gusto ko na ipahayag sa Kanya na siya'y aking pinaghahandaan. Ang isang nananabik na naghihintay ay pinaghahandaan niya ang kanyang hinihintay. Hindi siya motionless lang. Bahala ka kung anong madatnan mo riyan. Diba? Hindi ganoon. Siguro kung may hinihintay kang tao na hindi mo naman pinananabikang puntahan ka, bahala na kung anong madatnan ng mga yan. Pero kung kinasasabikan mo ang iyong hinihintay, paghahandaan mo ito ng husto. Baka siya dumating bukas, baka siya makalawa, baka mamaya, pero anumang oras siya dumating, gusto ko ihanda ako. Gusto ko ako presentable sa aking Panginoon. Na hindi ka man iligtas ng iyong mabubuting gawa. Gusto mo ikaw ay presentable dahil ikaw ay niligtas tungo sa mabubuting gawa. Ephesians 2:8-10 ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hinahamon tayo ng ating mga talata ngayon na isang pagpapahalaga ng mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay ang Kanyang masabik at masigabong paghahanda para sa Kanya. Waiting with excitement for the Lord Jesus Christ is very sanctifying. Ano man ang eschatological position mo, ano bang millennial ang gusto mong hawakan, email ka man, post-meal or pre-meal or pan-meal, bahala na kung ano mangyari, di ba, pan-meal? Pero kinikilala mong darating ang Panginoon, regardless of your eschatological position, that would be sanctifying because you're waiting on Christ. And because you acknowledge that Christ will bodily come. And you want to honor Him when He comes. Kaya kagaya ng ginawa dito ni Apostol Pablo sa kanyang pangwakas sa sulat, sa ating pagwawakas din sa paglalakbay dito sa unang Korinto, sana itong dalawang bagay na ito ipanuri natin sa ating sarili. Ang Panginoong lubos na nagmahal sa akin kahit hindi naman dapat, mahal ko ba siyang talaga? At ang Panginoong nagmahal sa akin ng lubos kahit hindi naman dapat, sabik ba akong naghihintay sa Kanya? At ito'y makakatulong hindi lamang sa iyong personal na kabanalan, ngunit maging sa pagpapatibay ng pagkakaisa at pagmamahalan
ng mga magkakapatid sa bawat iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At sana itong mga bagay na tinalakay natin ngayon, maging ng mga nakaraang talataan as we have journeyed in 1 Corinthians, ay maghatid sa ating lahat ng biyaya at ng kapayapaan. So tayo po ay manalangin, maghanda rin ang ating sarili para po sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat o aming Panginoon sa mga talatang inilahad mo sa amin ngayong umaga. Hari nawa ito'y makapagpabanal sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na suriin ang aming sarili kung kami tunay na nagmamahal sa iyo. At the same time, suriin ang aming sarili kung tunay kaming nananabik sa iyong pagdating. Hari nawa ang mga bagay na ito'y makatulong sa amin, Panginoon, sa paglago sa kabanalan at upang kami tunay na makapagpahayag ng pagmamahal sa iyo na magdudulot ng aming Panginoong pagiging kawangis ng iyong anak na si Jesucristo. Sana po sa aming paghahanda sa banal na hapunan, manuri kami ng ayos sa aming sarili, pagsisiyan ng aming mga kasalanan, porsigihin ng kapayapaan sa pagitan ng kapatiran, at gayon din o aming Panginoong Diyos, hari nawa sa aming pagkain, pag-inom, hindi ito para sa aming ikahahatol, ngunit para sa aming ikilalago sa kabanalan. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagtutustos sa amin ng kinailangang biyaya for us to journey in 1 Corinthians. Samahan niyo pa rin po kami at pagkalooban ng parehas sa biyaya as we start journeying, Panginoon, sa 2 Corinthians. Sana po ang mga bagay na ito ay magdala sa iyo ng kapurihan at para sa kabutihan ng iyong mga minamahal na tupa. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ang lahat po yung magstayo, tayo muna po iaawit ng ating tugong himno. Our response hymn is All Glory Be to Christ.